Isang Pinoy na may Canadian Super Visa ang na-stroke sa eroplano habang papunta ng Canada. Naiipit po ngayon ang pamilya sa Taiwan matapos pumanaw ang kababayan, kaya tumihingi sila ng tulong sa mga kapwa Pilipino sa Canada. Narito ang report. Mula sa paliparan sa Maynila, lumipad si Arturo Cervantes papuntang Canada noong Lunes. Kaka-aproba lamang ng kanyang Canadian Super Visa, kaya excited ang pamilya sa kanyang pagdating. Ang Super Visa ay isang klase ng visa sa Canada na ibinibigay sa magulang ng mga kwalipikadong Filipino-Canadian. Pero sa kasamaang palad, habang sakay ng eroplano papuntang Taiwan para sa kanyang layover, biglang nakaranas ng stroke si Tatay Arturo. Palapag na po kasi sila ng Taiwan nung mga 30 minutes na lang daw po. Tapos minadali na lang daw po nung piloto kasi emergency nga po. Kailangan na ibaba yung tatay ko para madala sa ospital. Napaka-afraid po ng tatay ko. Hindi ko po kaya. Ang pangarap na magkasama-sama ang pamilya sa Canada bigla na ngayong naglaho. Na-comatose si Cervantes ng 2 araw dahil sa brain hemorrhage ayon sa mga doktor. Agad na nagtungo ang anak at Filipina-Canadian na si Kea Encinares sa Taiwan. Pero noong Huwebes, binawian na rin ng buhay si Tatay Arturo sa Landseed International Hospital. Ang hirap po kasi ang tagal ko po hinintay yung tatay ko tapos ganito lang po nangyari. Gusto ko pa daw po maabutan, pumunta na daw po agad ako kasi in few days daw po ba din na umibap yung tatay. Pwede po hindi ko siya abutan. Ang problema ngayon ng pamilya ay kung paano ililipad pabalik ng Pilipinas si Tatay Arturo dahil labis na napakamahal ang pag-uwi ng labi ng kababayan na sana'y nakasama man lang ng pamilya dito sa Canada. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga travel insurance, lalo na kung ang bumabiyahe ay may edad na. Nagtulong-tulong man ang magkakapatid, kaibigan at kamag-anak, hindi pa rin sapat para mailipad si Tatay Arturo sa Pilipinas at maihatid ng mapayapa sa kanyang huling hantungan. Sa mga kababayan anila sa Canada na nais silang tulungan, may GoFundMe page kung saan maaaring ipahatid ang pinansyal na tulong at gaano man ang halaga, malaki ang pasasalamat ng pamilyang nagluluksa rin ngayon. Kaya humingi po kami ng tulong sa Philippine Embassy. Kung pwedeng tulungan po kami maiuwi yung tatay ko sa Pilipinas. Hindi po namin kaya. Ang hirap po. Napakabait po ng tatay. Nakipag-ugnayan at ipinaalam ng Omni News sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan ang nangyari kay Arturo. Ang MECO ay ang opisina ng gobyerno ng Pilipinas doon. Kinumpirma ng pamilya Cervantes na natanggap ng MECO ang komunikasyon ng Omni News. Humiling kami ng isang panayam ngunit walang sagot mula sa ahensya. Ayon kay Encinares, tutulong nila ang MECO sa pagproseso ng mga rekwisito at dokumento para maibalik sa Pilipinas ang kanilang ama. Pero walang pinansyal na maitutulong ang ahensya dahil hindi naman daw OFW ang kababayang si Arturo.